A day and a half of my life as an irregular student. We went to a baking supply shop to buy some ingredients for our performance task the following day. Halos nandito na lahat from baking ingredients, chef's uniform, apron, food packaging, and the like. Kumain na rin pala kami before kami pumunta dito. At nagbago na pala talaga yung panahon kasi hindi na Yakult yung tinitinda sa daan. Umuwi na rin ako after namin mamili and pinagupit ako ni Papa ng buhok niya pagdating ko ng bahay. I went straight to the gym right after. Ngayon lang ulit ako nakabalik since na busy sa kanilang mga buhay yung mga nag-aya sa akin mag-gym. As much as possible kasi gusto ng parents ko na may kasama ako pa uwi since gabi na kami madalas nagsa-start. So kung wala sila, hindi rin ako nakakapag-gym. I also wanna share this cute phone case na nabili ko sa TikTok. As well as my gym shoes na nabili ko lang sa Orange app. It's so comfortable and it helps me with my balance lalo na kapag nag-lift ako ng weights. Hindi rin siya mahirap bagayan whenever I wear it outside the gym. The next day, I woke up as early as 4 a.m. to prepare this order from my classmate na very supportive din sa business ko. Pagbaba ko, ni-ready na ni Papa yung pagkain ko. May nakasabay din pala akong maganda kanina sa bus. These are my second year students classmates. They are PE majors and first group pa lang ng reporting, very pasabog na talaga. Super hyper at napaka-lively talaga na class. Yung next subject ko naman is PE na first time kong pinasukan, which explains kung bakit ako lang yung naka-uniform sa kanilang lahat. Kasi around 5 weeks after nagsimula yung mga classes, no teacher pa rin yung nakalagay sa system. So hindi ko alam kung sino yung teacher at mga kaklase ko. So pumunta na ako sa office ng kinesthetics and dito ako nilagay ng head. Buti na lang very approachable yung prof namin. Pati na rin yung mga naging kaklase ko. Kinuha na din ni teacher Camille yung order niya. Then my partner and I prepared for the bread that we'll be making. We first measured our ingredients, then minix na rin namin siya. Sa pag-need talaga ako medyo nahirapan. So my partner did most of the kneading. Ito pa naman yung pinaka-crucial na part para maging soft yung bread. These are the first batches outputs na nauna nang ni-rate ni Doc. Sobrang natakam din ako sa ginawa ng mga classmates ko kaya binili ko na siya. Nung nag-rise na yung dough namin, pinunch ko na siya. Then hinati-hati na namin siya into equal sizes. Hinulma na rin namin siya into circles and this is our final output. Niligpit na rin namin yung mga gamit namin and cleaned our assigned area. Of course, hindi natin kakalimutan yung aftercare. Especially na wala tayong binabayaran sa school. Nagbihis na rin kami right after. And tinikman na ni Doc yung bread namin. Before I went home, bumili muna ako ng tingi-tinging laminating sheet. Since wala pa akong pabili ng maramihan, si Mama na rin muna yung namuhunan dito. May nagpa-laminate kasi ng scoring cards kay Papa na kasama niya nagpa-volleyball dati. And syempre, ni-recommend niya ako. In fairness naman sa parents ko, very supportive lang sila sa business ko and tinutulungan talaga nila ako na i-market yung mga tinda at services ko. Majority naman ng mga customers ko ay kakilala or friends ko lang din. And they even helped me na makabenta sa mga kakilala nila, which I'm really grateful and happy. So sa lahat ng mga naging customers ko at sa mga tumulong sa akin, please know that I do appreciate you. And that's it for today, guys. See you tomorrow. Bye!